huwag ka bibitaw anak, mag-pray ka please. Gumaganon ako sa kanya nun, tapos sigaw na ako ng sigaw na yung iyak ko nun na hindi mo unbearable pain siya na mas masakit pa siya nung time na hiniwaan ka. Alam mo yun, yung para kang hinihiwa again and again and again na sabi ko, anak, wait mo sila daddy, please. Andiyan na sila daddy. Yung kapatid mo, yung sobrang gwapo. Yung gano'n, yung kinukwento mo na lang siya out of, na lang. Tapos maririnig mo sa background dyan na wala na uli si Isa. Tapos sigaw ka na sigaw. Tapos na-revive pa siya on the second. Alam mo yung puro Diyos ko na lang yung naririnig mo nung time na yun. Na parang hindi pa totoo yung nangyayari. Very fresh pa. Imagine mo, I just gave birth. CS ako noon. On the second day, pinilit ko tumayo agad. Kasi gusto ko siya agad makita. Kasi during that time, di ba wala na siya. So, nung time na yun, sabi ko, please extend mo, papi. Sabi ko sa asawa ko, extend mo kasi gusto pa siya makasama. Guys, we're here at Casa Tres in Angeles City, Pampanga. At itong Navi Cafe ay bahagi ng restaurant na pag-aari na mag-partner na sina Mickey Ablan at Jana Dominguez. At mamaya po, ikikwento sa atin ni Jana ang kanyang journey mula sa pagiging isang artista, pagiging isang ina, at pagiging isang negosyante. Pero bago yan, subscribe muna kayo sa aking channel at sa Christine Babaws channel. Dito. Hello! Hi, Jana! Kuya. Kumusta? Welcome, Congrats sa iyong restaurant. Yes, thank you. Gaano katagal na ba itong business na to? This one is almost a year na rin. Kasi this one is na-renovate siya. So, January 2026, sabay na sila, nag-merge na sila mag-operate. So, welcome to Casa Tres. Let's go. So, nasan tayo ngayon? We are, anong part ng restaurant to? This one is called Casa Hall. Casa Hall. Yes, so meron tayo ditong mini pond, and then mini bar. This area na to is pwede tayong mag-sing-along, Wow, may stage talaga. Yes, may nagpa-perform din dyan. May mga kumakanta. Yan, correct. So, ayan, this one is yung tinatawag namin Casa Hall. So, pagka dito may event, ginagawa namin mga walk-ins namin. Dito namin sila ina-accommodate. Ayan. Oh, ito. Ito na yung parang restaurant, no? Correct. This one is Navi Cafe. Cafe ito. Oo, Navi Hall. Navi Hall. This one can hold up to 30 packs naman siya. Oh. 30 yung kasya dito. Ganda. Correct. So this one yung area natin. You say hi. Oh. Hello, hello sa inyo. Yung cashier area natin. Para tayo nasa abroad. May pa-fireplace sila dito, no? Correct. Galing. And itong area namin, kuya, is yung mga nag-consign sa amin. Dito kasi sa Pampanga, ang ano namin is to help each other's businesses. So may mga chips. Mamaya bibigyan kita. Oh, wow. Yes. Thank you, thank you. So this one is Mungo Chips. Inaano namin din yung mga nagbibigay ng mga consignment dyan. Mga loyalty card area na merch area namin. Going here, dito makikita ninyo yung our... Barista. Yes, you say hi. Ayan. So iba-ibang klaseng coffee ang pwedeng i-order dito, no? Hindi lang coffee, we have refreshers, we have soda base, we have tea base. Mamaya papatikin ko sa'yo lahat. And then, this one, yung mga beans natin is freshly roasted. Yeah. And then, mga blended drinks. And then, dito on the side, we have our open kitchen din. So, Yan ang makikita maganda, no? Nakikita mo yung kitchen. Naka-timer. Ayan. Galing. So, this one is our tribute to my daughter, Isabel. So, yun yung merch niya, yung hoodie. Kay Isabel yan. Pagka meron na akong merch, kuya, padalang kita. Oo. As in, sinuot ni Isabel to? Yes, sa kanya talaga yan. Ay, galing. Yes, 2021. So you mean to say, yung Navi, idea niya na noon pa? Nag-start siya as hoodies. Hoodies ang Navi. And then gusto niya magkaroon ng coffee shop na Navi din yung
pero hindi niya na naabutan yung coffee shop. Yes, kasi tinitesis niya pa lang sa school niya noon. Yung name lang ang ginamit nyo. Correct. Yung And then Navi. this one, the art piece Oo. that's in front of you, this one was made by Chino Yulo. Yes, anak ni Chiki Holman. Yulo. Yes, correct. Kaya So, sa ko familiar eh. ano siya, kasi ito yung one of the first batch ng mga masterpieces niya. Oo. Tara, pasok tayo. Ganda. This one can Oo. hold minimum of 6 Tama. Mga packs. meetings, no? Pwede rito. Tsaka soundproofed. Oo. And then, may sarili siyang sounds na minsan kasi ang gusto nila, kwentuhan lang. Ayaw nila yung masyadong maingay. Tapos, Yes. work, meetings, may mga private events sila, or proposal. Oh. Yes. May mga nag-propose na rito, Dito, ah. yes. Kasi Pati naman, mga bridal napaka-romantic, shower. oh. May mga flowers pa. Oo. Ganda. So, perfect to sa mga events na gano'n. Oh, 6 kaya to 12. mga anniversaries. Yes. Pang 2 packs. Minsan date. yes, mga date night dito. How are you? Busy-busy ka sa restaurant business? Yes, kailangan. Kasi marami ng anak. Oo nga. Paano mo naman manage yung pag-negosyo at the same time, pag-artista? Well, sa mga nagtatanong, lagi ko sinasabi, it's about partnership talaga eh. Hindi ko talaga siya kakayanin by my own, especially physical body mo dahil syempre hindi na tayo bumabata, di ba? So, with my partner that I have, si Mickey, so nagpapalitan kami. Like, kunwari, example, may event dito last night. So ako yung nagtumao. And then, in the morning, siya yung bahala sa mga inquiries, siya yung mga bahala sa mga, yung pamalengke ng mga staff, yung ganyan, employees meal nila. Tapos gigisingin niya ako pagka, kunwari, may interview tayo today, or any event na meron kami. So, siya yung nag-handle din ng mga schedule ko in a way na minamanage din niya pagka may mga kailangan ako i-collaboration, may kailangan akong deliverables na i-post. Siya nangungulit sa akin kasi minsan ako na rin nag-edit, minsan siya yung nag-edit. So blessed ako kasi may partner ako katulad niya. In terms of sa kids naman, whenever after I go to work, pag uwi ko, sila agad. So hindi ako mag-work sa kung ano man sa phone or whatever, sila lang, check ko sila, focusan ko sila, pagka kailangan patulugin, pinapatulog ko sila. So gano'n naman ang binabalance ko naman kasi with imbalances sa buhay natin, hindi magiging okay lahat. Yes. So kaya oo, tinatry normal yun. namin na may balance sa buhay namin. Tapos ang tapings mo usually happens Every Thursday. Once a week lang. Yes. But, ang nangyayari kasi minsan, especially like our summer special, 3 days yun. And then, after that, a week, pahinga kami. So, yung 3 days na yun, parang day off ko na rin. Buti na lang, meron kaming dining supervisor, yung parang chief of operations namin dito, siya na yung bahala. And then Mickey, siya naman yan, sasaluhin niya naman ako. So, in every business na meron ka ngayon, gaya nung sabi ko, every traditional business, kailangan meron kang partner, hindi pa pwedeng ikaw lang mag-isa. I'm amazed how you're able to juggle yung napaka-busy mong schedule na to. Takes time din. Saka yung stress na kaakibat, syempre, alam mo yun, yung, syempre may mga customer na hindi happy, di ba? Minsan nagre-reklamo, alam mo Yes. yun? Tapos yung manpower, I mean, di ba? Hindi biro-biro yan. Yung mga problema ng mga empleyado, kasama yan. So, amazing. I mean, Pero kuya, kasi, Diba? yun yung sinasabi natin na some people only see the result. oo. Hindi nila, yung nakikita nila is tip of the iceberg. Eh. Yes. Lang hindi nila nakikita yung pinagdaan mo below, yung roots kung paano mo nagawa yun. So, what I can say and proudly say, I'm still on that journey na nasa process pa din ako on learning stuff na ang pwede kong i-share sa mga tao na for sure, yung mga gantong stage, nararamdaman din nila yung nabanggit mo, manpower. So, pagka ganun ng mga nararamdaman nila, I highly suggest you get an agency. Kasi malaking bagay yun, kuya. Kasi may rules, may laws, may regulations. Kasi minsan, kapag kapuso lagang inaano mo sa negosyo, mahihirapan ka. Kasi lagi kang masasaktan in terms of pag may aalis na tao na naging close mo, pero ninakawan ka. So, yun yung Maiiwasan. Yun yung maiiwasan mo. Bakit? Kasi saan ka ba nakatingin? Dito sa harapan mo ngayon o doon sa pinaka... Long term. Yes.
Goal. Yun eh. Na kahit gusto mo siya tulungan, yung tao na so specifically, hindi kakayanin. Oo. Kasi marami rin yung umaasa dun sa negosyo na meron ka. Tama. Oo. So kung ano yung negosyo mo, negosyo din nila yon. Yun yung lagi kong sinasabi sa kanila. Na you have to protect Casa Tres kasi this is also your business. Yeah. This is not my business Oo. itself. I-humble ka niya in a way na even though unreasonable na yung Yung mga demands. Diba? demands ng tao, nag-order ng liempo pero hindi kumakain ng taba. Alam mo yon? Ganon na yung how ironic na parang kailangan mo mag-sorry na in a way na hindi man siya ka-sorry-sorry. Yes, oo. Alam mo yon, parang we apologize for the na nararamdaman mo, especially online. Kuya, sa world ngayon, it's online. Lahat. So, napapansin natin na mas masipag mag-bad review kesa sa good review. Kaya nga, sabi nga nila, sa ganitong negosyo, ano yung mga kaya mo lang lunukin at kaya mong sagutin. So, meron kaming napag-usapan ng asawa ko na it's about time to face reality na kailangan malaman din ng tao yung buhay restaurant. Hindi lang po pwedeng customer is always right na ngayon. Kasi minsan, masyado ng... Spoiled. Oo eh. Hindi na eh. So, hindi na hindi na makatarungan minsan. No? exactly. What is the truth behind every bad review? Kasi yun yung purpose na may CCTV tayo, meron kaming So yun yung goal namin ngayon is to expose yung mga truth behind Buhay Restaurant. Ito talagang pinaghirapan talaga namin. Kaya every word na lumabas sa mga online or sa mga tao, good or bad, tagos sa puso namin lahat yun. Ganon namin siya. Very personal sa inyo ito. Yes, syempre. Itong business na to. Kasi Casa Tres, di ba? Casa means home. And then Tres, we have 3 girls. So Tres Marias. Tres Marias. So home of our 3 girls. And it's also home for your other child na pumanaw. Si Isabel, no? Yeah. That's why you named the Cafe Navi, which is part of, di ba, this restaurant. Paano nyo naisip na magbigay ng isang tribute business para kay Isabel? Navi Cafe, we start from that. This one was established 2021 pa. So, yung panganay namin kasi is full-fledged yan, Christian talaga siya. Siya yung naghila sa amin Isabel. lahat, yes. But Isabel is not your biological daughter, na? Ikaw na lang yung kinilala niyang nanay niya. Yes. Mga ilang taon siya nung nasimula mo siya alagaan? 8 years old. Okay. So, she was 21 nung time na yon. So parang anak mo na talaga, no? Yes. 21 when she passed on. Kaya nga ang sabi ko sa kanya noon, kahit hindi ka lumabas sa tummy ni Mami, ikaw ang firstborn child ko. Kasi during that time na buntis ako, tinuruan niya ako paano maging nanay. Yan, yung mga ligo, hugas. Alam mo, siya talaga. Well, wala namang ready maging nanay instantly, di ba? So, nung time na na-meet ko si Iza, she was very mature na in a way na in terms of life, ang lalim niya na magsalita, the way she thinks. Yung acceptance niya sa'yo, mabilis ba? Yes. Mabilis. She's just very open na in a way na parang, syempre hindi ko naman siya bibiglain na ako yung ano mo, ganyan. Sabi ko, be free. Nung umpisa, tita lang tawag niya, pakilala sa akin ni Mickey, ganyan, tita Jana, ganyan. Pero alam mo yung, she's a very loving child na, na siya pa yung nagkusa na magsabi na, can I call you mom? Yung gano'n na, Grabe. ano siya, longing siya sa motherly love. Yung gano'n na, kasi sabi ko sa kanya, we are in the same situation na meron din akong stepmom. So I know where you're coming from. You're longing sa love ng totoong mo nanay. I may not give you yung full expectation mo kasi I will not be a perfect mom, but I can be a good mom sa'yo. Sabi ko sa kanya na whenever you like na makasama si mommy mo talaga,
willing ako. Kasi yun yung nung bata ako, ganun eh. Gusto ko makasama yung totoo nanay, ganyan. Even though may stepmom ako. Yeah. So I know. Kumbaga parang year of the horse kami pareho. Alam mo yung we jive nung umpisang-umpisa pala. So, whenever she feels something, she will tell me. I will tell her the truth. Yung ganong training lang ba. So, as she grows up, talagang kaantabay kami. And, yun lang, siguro isa sa mga biggest regret ko ngayon is wala ako sa tabi niya nung time na yun. Oo nga. Oo. Kapapanganak mo lang doon sa isa mong anak. Literal, Habang nangyari nakakahiwa yun. ko lang nun. Oo. Mm. What happened ba to Isabel? If you don't mind talking about it. Hindi siya nakahinga. So, yung oxygen level niya bumaba talaga. Na nagsabi siya sa yaya niya na parang nahirapan siya huminga. So, syempre yung yaya niya, nasa Manila kasi sila, doon siya nagsuschool. So, kami nasa Pampanga. And then, madaling araw pa lang nun, nagsabi na ako sa GC namin na manganganak na ako kasi pumutok na yung panubigan ko. So, she was very worried na nanganganak na ako, ganyan. And then, nasend ko pa yung picture ko sa GC namin, nakita niya pa. And then, nung morning na yun, si daddy niya kasama niya. And then, pauwi ng Manila para puntahan ako. So, yun yung eksena ng moment na yun. And then, nung habang nasa labor room ako, sabi ko kay Mickey, wag kang uuwi dito na hindi mo kasama si Isabel. Na parang, sabi ko, bakit ko pinipilit? Kasi minsan kasi si Ate Isa, gusto niya mag-school, tapusin niya muna lahat. I will go home. Pagka, pag ready na ako, ganyan. Tapos, at that moment, gusto ko siyang umuwi. Pinipilit ko kay Mickey na hindi pa pwedeng uuwi ka nang wala, ganyan. Ayaw talaga sumama, ganyan. Send na lang daw yung picture. So, nung time na nanganganak ako, hindi ako nagpatulog. I mean, gising ako. Para masend ko afterwards yung picture ni baby. Nung brother niya. So, nasend ko sa GC. Nung time na yon, dumating si Mickey. Pagdating ko sa loob ng room, naka-lay flat bed, nasa bed pa ako na flat. Kasi bawal pa umangat kasi kakahiwa ko lang, kakalabas ko lang ng recovery room. Tumatawag yung yaya niya na nire-recover na daw yung, nire-revive. Nire-revive na daw si Iza. Wow. Oo. So parang, saan galing? Oo. Bakit ganito? Ano to, joke? Oo. Yung ganong moment na kakalabo. Punta ko lang ng room, kakadating lang ni Mickey. Kailangan na naman nila umalis. Takbuhin nila kasi sigaw ako ng sigaw nun. Sabi ko, unahin mo si Isabel. Umalis ka na, please. Puntahan nyo na. Ganyan. Tapos, habang nasa phone ako, naka-loudspeaker ako noon. Sabi ko, anak, lumabang ka, please. Please, Isabel, na ganyan. Tapos, kaya sabi ko, para ka may trauma sa white ceiling. Pagka natutulog ka na nakatingala ka, I sleep sideways eh. Hindi na ako natutulog ng paharap. Kasi parang, yung moment na yun na helpless ka, yun yung term eh. Helpless ka na thank you. Hindi ka makagalaw. Wala ka magawa. Wala eh. Pero, narinig pa ni Easy yung message mo sa kanya? Yes, ano siya. Buhay pa siya noon, nung time na yun. Yes, Oo. na-revive siya. And then sabi ko, Isabel, labang ka anak, please, papunta na lang sila. Daddy, si Mamon, papunta na dyan. Huwag kang bibitaw, anak, mag-pray ka, please. Gumaganon ako sa kanya nun. Tapos, sigaw na ako ng sigaw na yung iyak ko nun na hindi mo unbearable pain siya na mas masakit pa siya nung time na hiniwaan ka. Alam mo yun, yung para kang hinihiwa again and again and again na sabi ko, anak, wait mo sila daddy, please. Andiyan na sila daddy. Yung kapatid mo, sobrang gwapo. Yung gano'n, yung kinukwento mo na lang siya out of, na lang. Tapos maririnig mo sa background dyan na wala na uli si Isa. Tapos sigaw ka na sigaw. Tapos na-revive pa siya on the second. Alam mo yung puro Diyos ko na lang yung naririnig mo nung time na yun. Na parang hindi totoo lahat. Yung parang
Yeah. Yung nasa isip mo na Bigat. nakatulala ka na lang sa ceiling na parang, Wala kang magawa. Ayun ang mahirap Lord, sa lahat eh. Di ba? nasa table pa ba ako? Oo. Nasa anesthesia pa ba ako? Nanganganak pa ba ako? Panaginip ba lahat to? Oo. I mean, parang nasa psycho nung time na yun na parang, ano to, multiverse? Ibang mundo na ba tong kinagisingan ko na parang, ka-message ko pa siya nun eh, anak, ito yung picture ng kapatid mo. Okay nung pa time- siya nun. Oo, sabi niya pa, mami, ang gwapo. Tapos, makikita mo sa phone niya, kuya, na yung pa yung last picture niya kaming dalawa. Sa phone niya ngayon na tapos niyayabang niya pa sa yaya niya na kamukha ko, no? Kasi first boy eh. Tsaka ang tagal niya pinag-pray Yeah. na magkaroon ng brother. Kaya, parang ang bilis ng pangyayari lahat na Saka ikaw yung Hindi emotions namin mo, no? naramdaman. Paano mo, I mean, how do you describe that, no? Na, eto ka, naghihingalo yung isa mo anak, tapos ito, isang anak mo, newborn. happy-happy ka kasi Kailangan mo lumabas alagaan. na. Alagaan mo, parang, wow. Ano siya, parang kang mababaliw. Oo. Kasi, gaya nung nabanggit ko sa'yo, kuya, di ba? Pag ikaw nawalan ka ng magulang, ang tawag sa'yo, orphan, di ba? May term ka. Yeah. Pag ikaw nawalan ka ng asawa, ang tawag sa'yo, byuda ka or byudo ka. Pero pag ikaw nawalan ka ng anak, wala eh. Walang tawag Walang sa'yo term. eh. Kaya hindi mo ma-describe kung gaano siya kasakit. Kaya pag kami nakakausap ka na in a way na you have to let go, you have to be happy for her, you have to be kasi she's in peace right now. Yes, lahat yan naiintindihan namin. Pero minsan kasi, ang daling magsalita na in a way na hindi nyo kasi alam mo yung pain. Actually, hindi mo nga alam kung anong tawag dun sa nararamdaman mo kasi hindi siya, indescribable siya. Oo. Oo. Na kahit sabihin mong 3 years na yung nakalipas, na-open up mo kasi to kasi hindi ko na siya masyadong nakukwento ngayon. Kasi whenever may mga classmates na napupunta dito, I always smile kasi through her memories, I know she lives. Na pag pinagkakwentuhan siya, nagsusorry sila sa akin. Sabi ko, hindi, you don't have to say sorry kasi Oo. in that way, she was remembered beautifully. Yeah. Yes. Mas masarap sa pakiramdam nung time na pinagkukwentuhan siya na buhay siya, alive siya. In that way, yung feeling namin parang nasa school lang siya, busy lang siya sa school, ganyan. Kaya ganito yung iyak ko kasi parang this is uncharted Oo. na usapan kasi wala naman ako halos na pagkwentuhan in terms of ganito kasi I wasn't ready to be open sa nararamdaman ko kasi in a way, hindi kasi siya madali. Especially nung time na nangyari yun, tapos ini-interview kami. Kung makikita niyo online, through online, para pa kaming tulala ni Mickey, na in a way na parang hindi pa totoo yung nangyayari. Very fresh pa. Imagine mo, I just gave birth, CS ako noon. On the second day, pinilit ko tumayo agad. Kasi gusto ko siya agad makita. Kasi during that time, di ba wala na siya. Oo. So, nung time na yon, sabi ko, please extend mo, papi. Sabi ko sa asawa ko, extend, kasi gusto pa siya makasama. So, every day, every night, si Mickey nakabantay talaga doon. Ako, alagaan ko ng morning yung baby. Tapos, pupuntahan ko siya uli. Minsan, sinasama ko yung baby para makita niya. Yung time na yon. So,
Parang kahapon lang lahat. Yeah. Anong name ng baby mo? Yung baby Zab. mo? Si Zab? Kasi Ilan Isabel. taon na siya ngayon? Yung baby mo? 2. 2 years old na. Oo. Nakakaintindi na siya. Kaya siya Zab kasi Isabel. Pinangalan mo after the big So sister. parang ang ano is To remind you. na we both celebrate their lives. Nice. Na Parang nag-swap sila no? Nawala si Isabel, siya yung pumalit. actually, Parang yung ganun. iniisip namin doon parang birthday nila both sa heaven and earth. That's nice. So whenever we celebrate Zab's birthday, we celebrate Isabel's birthday also That's in true. heaven. Oo. So, ganun namin siya inaano. So, Sometimes God works in mysterious ways Para hindi ka malungkot, sinasabay niya sa isang masaya. Para, alam mo yung 2 years old ko, kuya, pagka nagpe-pray yun, kilala niya na kasi si Iza. nakikwento mo na sa kanya. Oh, yes. Tapos meron kami mga picture niya. Whenever this is Ate Icha. ganyan. Kaya pag nagpe-pray yun, gaganon niya. Thank you, Ichang. Siya yung unang-una. Kaya natutuwa kami kasi parang angel na kasi namin si Isabel, di ba? So, Binabantayan niya si, tsaka ang weird kasi I have another baby kasi na bunso din. Baby boy naman si Dream. Dream, ang name niya. So, 8 months na siya ngayon. So, I just gave birth kasi, di ba? Whenever he saw yung portrait ni Iza, lagi niyang tinatawanan. Kaya sabi namin, Ate Chang, you always protect us, no? You always guide us. Nakabantay ka sa amin lagi. Every day, lalo na si Mickey, walang mintis. Every day, pumupunta siya kay Iza. Yeah. Dinadalaw namin siya. Sa libingan? Sa La Pieta, yes. Near us lang. So, Saka parang nag-post siya na yung regrets niya na hindi niya masyado yata nabigyan ng attention si Isa nung time na hihirapan ito. Parang gano'n. Meron siyang post na gano'n. Were you able to read that? meron kasi siyang regrets din aside sa, syempre ako may regrets din ako. Siya naman, parang, I never saw the signs, yung mga ganon, yung mga cry for help, syempre, ganyan-ganyan. Was she crying for help? Actually, Hindi, hindi di ba? namin napansin As in, wala talaga walang... Later on, nalaman namin na may mga ka-message siya na parang I'm ready to go, yung mga ganon. Tapos, yes, may mga moments siya na may book siya about eternity. Yung mga ganon. So she was feeling something different, parang gano'n. Kaya Parang medyo gano'n siya. premonition siguro, ganyan. Pero kasi, she's a type of girl na hindi siya para pag-alalahanin ka. Ganon sa Ate Isa. Na sobrang bait na bata talaga, kuya. As in, pagka may sakit yan, para hindi kami mag-alala, hindi magsasabi, gagawin niya, magpapacheck up siya. Very Very independent. independent. Very independent na bata na kaysa pag-alalahanin ka niya, alam mo yun, ano siya, kunwari, may ubo, magpapa-online check-up na siya. Ganun siya. Tapos magpapaprescribe ng gamot. Tapos magsasabi na lang siya pagka, Ma'am, kailangan ko ng ganito for my medicine. Okay, ganyan. Ganun siya. Very independent na bata. Yun. Tapos nung lately, napansin namin na pumayat siya. Nagda-diet daw siya. Are you okay? Lagi namin tinatanong. Tapos pagka namaga yung feet niya dahil sa soccer daw, ganyan. Ganun siya na bata na ayaw open niya. up sa Ayaw ano niyang maging mag-worry Pabigat. ka. Ayaw niya. Kasi, syempre, marami na rin siya pinagdaanan, mga surgeries din niya. Ano bang medical findings ng cause ng death niya? Anong sinabi ng mga doktor? Yun nga, hindi siya Was it related to the heart? Ganon? Heart, May heart problem siya? Hindi. Ano siya, kuya? Meron kasi siyang lupus. So, it's an autoimmune disease. Okay. Na sa mga joints. Now, yun yung ano doon hindi yun yung kinamatay niya sa complications or whatever. Nagka-cough kasi siya for the longest time. Tapos nakagamot siya, ganyan-ganyan. Hindi talaga siya nakahinga na in a way nung time na yun, nire-revive siya, nag-give up yung heart niya. Pagka kunwari, minsan na may miss ko na yung boses niya, yung videos na lang yung... Pinapanood mo na lang. Namin, ni Mickey, actually. Every night, siya, naka-check siya sa phone ni Isa. Ganon siya. Tapos
Yung mga years ago, yung mga ganon. Si Mickey rin ba ganyan? Meron din siya mga pinagdadaanan? Yung nakikita mo rin na medyo nadidepress siya, thinking about what every day. happened? Every day. Talaga, every day. Ano siya, yun nga yung sinasabi natin in terms of grieving. Takes time talaga. Yeah. Oh. Ano, Parang, it will heal you, pero you will never forget about it. yeah. Oh. It will ease the pain, pero just for a moment. Kasi, pagka minsan, ay, katulad niya naalala ko, I thought, hindi na ako maiyak. Yung happy moments, I'm trying to divert na maging happy Oh. siya. Kasi mapapansin mo, jolly akong tao. Personally, gusto kong masaya lang lagi, ganyan. Pero minsan, may certain moment na hindi mo kakayanin lahat kasi tao ka lang. Yeah. Yun. Yung, Saka ano yata, it will never go away. Ang dami ko na rin nakausap na namatayan ng anak. The pain will never go away. totoo. It will siguro ease up a Ease. bit. No? May mga times na nakakalimutan mo ng konti pero bumabalik. Especially pag may, kuya, may mga events. Oo. Yeah. Na alam mo, siya yung mga mag-enjoy talaga na number 1 dito. Siya kasi yun life of the party kasi Yeah. si Isa eh. Oo. Gusto niya mga games, masaya, karaoke, kantahan, kwentuhan, ganun siya. Matanong siya na bata, gusto niya nakikipagchikahan sa matatanda, ganun siya. Kaya talaga yung pagkawala niya, talagang a big part of our lives talaga yung nawala kasi hindi talaga the same lahat. It's just yun talagang nakapagpagising sa akin sa reality. Noong time na nalaman talaga namin, tumawag sa akin si Ate Mosang, yung kasama ko sa Pipito Manaloto, si Ate Baby. Sabi niya, Jana, kasi iyak na ako na iyak. Sabi ko, Nay, para na akong mababaliw. Sakit, sobrang sakit. Kasi iyak na ako na iyak. Tapos, isa lang ang sinabi niya, na pumitik yung utak ko nun. Sabi ko, hindi pwede. Sabi niya, kailangan mo magpakatatag kasi may mga anak ka pa. Para kay Isabel. Doon ako parang nag-switch off yung brain ko na sobrang ingay. Na sobrang sigaw ng sigaw lang yung utak ko noon. Na biglang tumahimik. Na narinig mo na parang kailangan ka nila, kaya kailangan mo maging malakas. Iyak mo lang lahat muna ngayon, sabi sa akin ni Ate mo. Pero paglabas mo dyan sa ospital, make sure nanay ka. Nanay ka kay Iza, nanay ka sa mga anak mo. Kaya kahit time na yun, naka-wheelchair pa ako nun, pumupunta kay Iza nun, nanginginig yung tuhod ko. Kailangan kong magpakatatag sa mga bata. Yeah. So yun, yung sanity mo, Oo. yung perfect word, yung pagiging sane mo, to keep you sane. Yeah. Kasi kung wala yung iba kong mga anak, Yeah. ewan ko, di ko alam. Oh. Meron siyang cafe dito. Yes. In honor of Isa. Yes, tribute sa kanya Oo, talaga yan. at hindi na mawawala yun. Yes. Ano niya yan? Super love na love niya yung coffee. Tapos nalaman namin na yung thesis niya pala is all about coffee. Wow. Kaya Navi Cafe means to proclaim God. Navi. Greek word siya. Yes. So, we decided, and syempre, kinonsult ko din kay Mickey dahil syempre si daddy niya. Yun, tapos nilagay namin yung merch niya, yung jacket niya, and then we'll continue it. And then right now, we're planning to ipa-franchise siya. Actually, to spread more awareness of it, the story of it, behind it. Yes. And
alam mo yun, yung story ni Iza itself. You're not selling the business, you're selling the story Yeah. itself. Oo. Kasi And now, a lot of ano people it's know much because of love this, no? It's much love. So much love to So give, much love no? talaga, sobra. Oo. So, na-meet ko siya saan? Sa Pagcor, dito nga. Sa, Kasi Angeles. hindi, Tagaytay. Angeles yung... Sino yun? Angeles nga yun. Basta si... Tuwan-tuwa ako. Natawa ako sa inyong dalawa eh. Sinama ko si ano yun. Hindi, Tagaytay yun. Paps. Sinama ko si ano yung... Hindi Pampanga sige, di ko yun. naman Sige na, okay. Baka ibang tao yun. Hayaan mo na. So, Happy wife, happy life. Okay. Tagaytay. Tagaytay, okay. So, kasama niya yung ex niya noong time na yon. Nag-celebrity dealing din. Sabay. Dalawa kasi yon. So, dalawang table yon. Yung si ex na sa kabilang table, ako nasa kabila. So, sa akin siya umupo. Tapos, kahit natatalo siya, nagtitip siya sa akin. so pagka magdi-deal, ganyan, alam mo yung parang nagpapaano lang ng oras. Tapos tumataya siya, ganyan. Kahit ilang beses siya natalo sa akin. Tapos nagjo-joke ako sa kanya, baka swerte ka sa pag-ibig, kaya ka talo sa sugal, ganyan. Yung mga ganun. Pero at that moment, first meeting lang namin yun. Wala. Kasi may girlfriend naman eh, di ba? Oo. Marespeto naman ako in terms of that kasi syempre yung my family, ayoko nung ganon, yun yung number one rule ko, yung mga kabit-kabit. Yan. So, natatawa si Kuya. Hindi, direct to the point kasi ayoko nang Ayaw mo ganon. maging kabit. Ayoko maging Okay. kabit. Okay. Yan. Yan yung mga life goals namin nung bata ako. Nung time na yon, so nag-hi hello lang, ganyan, pinakilala lang. Tapos after yung mga, ikaw magkwento nun. Ikaw Yung dahil. mga basag moments nila mag-jowa nung time na yon, medyo toxic era nila. So, nag-break sila nung time na yon. Nung time na yon, nag-break din ako sa jowa ko. So, nag-meet up kami. Doon ulit. Sa ano? Sa casino? Hindi Iba lugar na. Ibang lugar Nakaban na. ako sa Jamie. So, nag-uusap kayong dalawa? Nag-message kayo sa isa't isa? recent na lang. Parang, hi, kamusta? Remember me? Yung mga ganon na parang, paload naman, na joke lang. Hindi, nagkaroon pa pala ng ano. Nagkaroon ng nails salon nga. May ano kasi sila, may Nail negosyo salon. silang mga nails. Oo. Ma-vain ako sa nails tsaka sa mga Okay. kung ano anik-anik. So, in-invite niya ako, so sponsoran daw niya ako. Yan yung mga atake. Style, oh. Style, no? Sponsoran kita, ha? Oh. May gym, may Oo. pads kita. Yun. Kaya kinakabahan ako dito pag may negosyo eh. May na-sponsoran eh. Ayan. Tapos Palawisan yun, ako, ah. pumunta ako one time. And then afterwards nun, nagtuloy-tuloy na. Nagkikita na pagka ganito, kwentuhan ng mga exes. Ganyan. Tapos, hindi ko siya kilala personally talaga na kwento ko ba? Alam ba? Sure ka? Alam ba? Alam mo naman walang filter yung bibig ko eh. Alam mo doon. Meron siyang nung time na pa-dating mode na, pero hindi siya walang label nung time na yun. Nakita niya yung ex nung ex niya. Sinampal niya sa harapan ko. Oh my gosh. Ang Grabe. tangkad nun. Oo. Ano Sa harapan mo, ah. Oh. 6'2"? Alam mo yung Burger King sa may Laugh Line, Metro Bar. Yung strip na yon, yung pinasal, yung JJ sinasal. Yung strip na yon, nagtakbuhan sila doon, tapos pinaload niya sa harapan niya, tapos sinampal niya ng mag-asawa. Ganon. Hindi, ayoko na kwento about nangyari doon, pero sinampal niya ng mag-asawa. Tapos right there at that moment, meron kasi akong parang trauma in life na kasi tatay ko ganon. So, barumbado, ganyan. So, medyo ayoko ng gantong life, sabi ko nung time na. Pero ito yung mga toxic era niya, nung mga time na yon. So, hindi ko pa siya kilala, getting to know each other stage pa kami nung time na. So, umayaw ako nung time na yon na siya naman yung nanligaw na talaga siya. Hindi man niya sabihin yung word na ligaw, kasi ano to eh, Binoy to eh. Alam mo yun, yung liver lover boy, yung gano'n. Medyo bad boy, gano'n, ang dating. Yung ayaw niya magpaka-plastic in terms of liligawan kita, tapos maganda lang yung papakita ko sa'yo. Good and bad lahat. Ganon siya ka-upfront. Which is yung nagustuhan ko sa kanya. Ikaw din naman gano'n kayo, di ba? No filter ka rin, eh. Diretso. So, Nagkasundo kayong dalawa. tapos binigyan niya ako ng cake na may 2x2 picture.
Sabi ko ba ito? Kanina picture yun. Bakit? Nagsasorry siya. Okay. Kasi yung cellphone niya nakuha ko. Hindi intentionally. China-charge niya sa van ko. Tapos nahuli ko nagtututay. Okay. Di ba breakup moment nila? So hindi, kumbaga dating stage siya na wala naman kaming label. So pwede ako mag-date din ng iba while dating him. Kumbaga tinitignan namin yung options. Kaya lang nasaktan ako kasi siya lang naman talaga yung dinidate ko nung time na yun. Tapos nalaman ko nung time na yun na, yun nga, tinanggal niya lahat to focus nga sa relationship namin. Ayun. Tapos, yun yung alam ko, no? yung tanong niya eh. Na. So yun. Ano So tama ba yung mga kwento? Tama yung timeline? Tama naman, tama. Pati mga details, ha? Mabuti na yung malinaw tayo, ha? Hindi, pero nanligaw to. Kung pinuntahan yung tatay ko, talagang... Seryoso talaga. Oo. First, ang drink na nasa harapan ninyo is Navi's Coffee for Isabel. And then this one naman is yung lychee blue tea natin, which is tea-based. Next one is our Ferrero Mocha, isa rin sa mga Wow. bestseller natin. Masarap yan, ah. Yung may chocolate serene, may nuts. And then this one naman is Peachy Punch, which is soda-based. And then the last one is Navi's Izas Matcha. Oo. Anong bestseller dito sa mga to? Actually, this one, itong 5 natin. Yan ang mga pinakita ko sa bestseller. inyo. Yes. Matandaan nyo, ha? Pag pupunta kayo rito, yan ang mga orderin nyo. What about the food? Describe to us the food. Nako, okay. So, unahin Better ba? muna natin, syempre, yung mga rice. This one is aligi rice. And then, the other one sa tabi niya is yung tinapa rice natin. Marami pa tayo iba't ibang klase ng rice, like binagoongan rice. Next naman natin sa tabi is, syempre, yung ginataang sitaw at kalabasa natin para sa mga elders natin. Marami tayo dyan, like tortang talong, pinakbet and chop suey din na available. At syempre, yung umuusok sa harapan mo, huwag na nating patagalin. Oo nga. Ang Ito na. bestseller ng Casa Tres, which is ang ating bulalo. Bulalo? Na perfect para sa panahon ngayon. Tama. Lalo na nag-uulan. And syempre next, ang hindi mawawala sa handaan, ang pansit for long life. Yan ang ating pansit canton. And then, syempre, ang ating isa sa mga main appetizer, yung sisig bomba, or sisig bomb ang tawag namin. At syempre, ang isa sa mga nagiging bestseller din natin ngayon is ang bagnet kare-kare, which is galing pa ng Ilocos. Lawag. Wow. Lawag. Yes. Basically, talaga galing sa family side ni Mickey na galing pa ng mga ablan. Oo. So, this one is a family recipe, yung bagnet mismo itself. And then, finusion namin siya with kare-kare ng Kapampangan. Paano ka ba nagsimula sa showbiz? Stand-up comedy. The irony of it, no? Iyak siya na iyak. Stand-up comedian pala to. Mahirap magpatawa ang mga babae. Oo. Kasi Totoo. kuya, minsan, ano siya, baka offensive siya pakinggan sa mga tao. So nung time na yon, ang ginagawa ko lang kanta-kanta sa background, tapos okray lang ng konti. Natuto ko nun kaila Ate Ethel, Buba, kaila KitKat. Yan, kumari ko na rin sa Ate KitKat yan. Tinuturuan nila ako. So yung mga jokes na ganito, ganyan. Mean jokes, good jokes, and yung maaayos na joke, ganyan. Intellectual joke. So tinuruan nila ako lahat niyan. Si Ate Vice, ganda. Nakasabay mo si Vice, ha? Yeah, so- Hindi pa siya Vice ganda noon o Vice ganda na siya na sikat? Wala pa. Wala Ano pa. Comedy. Punchline lap na. Komedyante sa correct. stage. So, nung time na yun, nakakasama ko sila Ate Vice noon. Naging trabaho ko noon at very young age. So, parang first year college, hindi ako nakatapos. Though, pangarap ko yun na makatapos ng school. Kasi, may mga moment na sa buhay mo na tinatanong ka ng mga anak mo, kuya, na ba't di ka nagtapos? Diba? May mga ganun na eh. So, minsan, ang notion mo, hindi mo kailangan ng ng diploma para lang kasi sa buhay, hindi mo naman hindi pala. Pagka naramdaman mo na yung mga anak mo nagtanong sa'yo na, Mami, did you finish school? Or what did you take sa college? Ganyan. Though HRM ako. Nasa line of work ko na talaga yung gantong buhay na gusto ko talaga. So,
syempre, kailangan mo ikwento sa kanila na life happens, na I need to work instead of school. Pero you don't need to do that kasi I will provide for you, I will work hard for you, ganon. Kasi yun yung mga difference ngayong generation sa noon, na walang ganon walang nag-explain Tama, sa'yo kung ano tama. yung buhay. From Ngayon, comedy bars, paano ka napunta sa television? Showbiz. Si Janelle Jamer kasi, nung sa Wawawi, halos kakaalis niya lang nung time na yon. It just so happened na similar lang, hindi pareho, similar halos yung voice ko sa kanya. So may deep, raspy, medyo kalog, ganyan, masa yung boses ko nung time na yon. Nag-audition ako kay Kuya Will nung time na yon, nag-high ako, nag-stay ako for almost 2 months sa Wawawi na nung time na yon. And then, it just so happened na diretso ako ng Fear Factor. Okay. Nag-try ako mag-host sa Pinoy Fear Factor, knowing na kahit lalaki. Tinry ko lang. Sabi niya, ba't ka nag-audition? Normally, lalaki ang nag-audition. Joe Rogan. Oo yan ang host niyan. original. Sabi ko, I want to break the yung the norm. Kasi, hindi ba po pwede maging host ng babae sa Philippines? Sabi ko sa kanila, blunt kasi ako magsalita ng bata ako. So, prangka ako, ganito, diretso. Kung ano yung nasa lubing ko. And then, hindi ako natanggap. Paano sinabi sa'yo na hindi ka tinanggap? Tawag. Parang we apologize. Medyo hindi pasok sa criteria yung kailangan nila. Sabi ko, hindi naman dahil babae ako. Sabi ko sa kanila, ganyan. Hindi naman. Ano naman, lahat naman, even yung iba naman na host na babae, try din. Tinawagan nila ako, kailangan ko daw pumunta sa office. So, ina-expect ko, nung time na yon interview is for baka pwede, kinoconsider na maging host ako. May chance. Yes. Feeling mo, baka bibigyan ka ng second chance. May camera, may bigla may pumupunta sa likuran ko. Bina-blindfoldan ako, kuya. So sabi ko, ano to? Ano nangyayari? Yung pala audition na pala for participant. Okay. Meron ng butiki sa harapan ko, may ahas na, may palaka. Audition pa lang yun, ha? Audition. Meron Tapos, na add ka din palaka, bagal, butiki. Okay. buti na lang yung swimsuit na suot ko. Ay, yung underwear na suot ko, walang butas. Time na yon. Pero, ang hindi ko kinaya, yung gagamba, doon nila pinasok. Ano yung mga- pinapagapang sa katawan mo, yung gagamba? Kuya, yung mismong Fear Factor, Oo. pinakain sa amin. Ang gagamba? Tarantula. Oof. Bleep! As in, buhay? Kuya, oo. Hindi, wala ba poison yun? Ganito, ang explanation sa amin, kasi yun din tanong namin, papakainin nyo kami Baka yan. mamatay kayo. Oo, meron ba tayong waiver dyan? Diba? Tama. Wala naman TF to, so ano to, Oo. sabi namin. Ano siya, ang tarantula, iba-iba. Meron poisonous, meron ang poison niya is through yung hair. So, para siyang porcupine na yung hair nila follicles, pagka dumikit sa'yo, doon ka magmamaga. So, yun yung pinakain sa amin. Yun yung pinaka-poison niya. Kasi kinain mo? Kailangan. Ano 4 lasa? na lang Ano? kami natitira. Ano lasa ng tarantula? Kuya, ang taba ng puwet nun, di ba? Ano lasa? Meron ka bang food? Hindi lasang bagnet, ah. Kaya ka. Meron ka bang food na may describe na similar? Okay. Number 1, papasok yun sa bibig mo. Okay. Hindi mo Wala suka, walang toyo. Buhay! Mabuhok! As in, Tapos? hindi mo mararamdaman talaga. Nakangati yung ulo ko. Di ba nakakasuka? Alam mo, kuya, wala akong fear of arachnophobia. Pero doon ako nagkaroon ng fear of spiders. Anyway, ito yung mga kamay, 8 yan, di ba? Papasok sa bibig mo. Tatanungin ni Ryan, una ulo o una puwet? So ulo yung pinili ko kasi yung puwet, Masyadong juicy. Okay. So pinasok, pagkalabas na labas namin, meron kaming kagat ng, para kami stapler. Kasi ginanon yung dila namin. Kinagat kayo. Though walang poison. Pero, Masakit. in 2 minutes, dapat buhay siya sa bibig mo. In 2 minutes, okay? So, nakaganyan lang siya. 2 minutes. Kasi pag namatay yan, out ka. After 2 minutes na nasa bibig mo, dapat pabilisan kumain. As in, susubo mo siya, buo. Hindi, nakasubo na siya sa loob. After 2 minutes, Hindi, kuya. Ito yung gagamba, bubo kami yung bibig mo, nasa loob. Okay. Nasa loob na. Nasa loob na. Yung buo.
2 minutes yun nandyan. Gumagalaw lang sa bibig. Tapos, after 2 minutes, 2 minutes, ready, set, go. I-chew mo Papit na. Yes. ang morbid, grabe. Yeah. Alam Oh mo, my gosh, yung ang gross. lasa, pagkagat na, kinikilabutan ako. Uncharted. Na-trauma ka, ha? Uncharted story na naman to. Oo. Kuya, alam mo yung oysters? Oh. Yung puwet niya, ganun yung lasa sa loob. Sobrang lansa ng walang lemon. Oh my gosh. Sobrang lansa na parang dagat yung pakiramdam. Oh. Tapos yung mga buhok niya pumasok Yeah. lahat sa bibig Oh. namin. Tapos namaga lahat ng mukha namin afterwards. Oo. Because? Yun nga yung poison niya. Yung pagka yung buhok niya dumikit sa balat mo, magsusuwalen ka. Sino mga artista kasama mo dyan? Na namaga mo ka? Hindi artista. Si Joe Mitio Tico, Oo. yun yung nanalo. Oo. Ako, si Manuel, tsaka si Marion. Last 4 kami nung time na yun. Wala naman na ospital sa inyo? Wala naman. Pero may siya. medic doon? May mga medic, meron. naka-standby? Oh. Si Femela Baranda. Oh, si Fem, kasama. oh. Pero kasi natanggal siya Oh. unang-unang part, first batch. Oh. So, si Gail Nicolas, si LJ Moreno, kasama namin. May price ba to in the end? May malaki bang premyo nag-iintay sa'yo para gawin to lahat ng to? Yung winner, Ano ba yung winner? Ano ba napanalunan ng winner? House and Lot, Okay. tsaka 2 million. Okay. Uy, malaki rin ha. House and lot. Without tax pa yun. Okay. So, Pero ikaw, tinikman mo rin lahat to. Yes. Natikman mo. Anong premyo na punta sa'yo? exposure. As in, walang TF? Ano siya? Allowance. Allowance siya. Meron naman. Walang Lahat consolation kami. prize na parang Wala. kotse o kaya Wala. out of the country trip? Walang gano'n? Binusog ka lang nila sa mga... Experience. Tsaka Dark experience. hamon sa buhay. Oh my gosh, no? Grabe pala nangyari sa inyo Pero doon. alam mo, ito yung isa sa reason kung bakit ko siya na-experience lahat. Nakukwento ko siya sa inyo. Sa'yo. Diba? Alam mo yun minsan kasi, nung moment na yan, syempre magagalit ka kasi wala kang pera. Wala eh. Pero kuya, minsan, yun yung sinasabi nila na it's more than the money eh. Oo. Yung experience mo, Oo. yung memories mo. Oo. May pera ka pero wala kang gantong experience. May pera ka pero wala kang gantong memories. Ah. Okay ako dito, mayaman ako sa ganito. Ang Fear Factor, nag-end yung stint mo sa kanila 2008. Tama? Yes, 2008. So, yung ano naman, Pipito Manaloto, kailan pumasok yun? 2010. 2010. Yes. Paano ka naman nakuha doon? Kasi nagdrama-drama ako sa ABS noong time na yon. So, from 2008 to 2009 and then entering 2010, sabi ko parang hindi nag-grow yung career. Oo, parang hindi ko kaya yung mga love team. Mm-hmm. Merong nag-manage sa akin sa GMA, tinawag na kailangan daw ng gantong criteria. Okay. So, kala ko audition. Yung pala taping. Mismo ng Pipito. First day taping ng Pipito, I thought in my mind, yes, gets ko na taping yon. Pero I thought, I'm still on the auditioning Stage. Mm-hmm. So, ang moment nun is parang 6 yung pinagpipilian, si Ate Mosang, ako, tapos may mga extra na kasambahay din ang role. So yun, tapos nagulat na lang ako biglang, weekly schedule natin, ganito na. Very raw yung acting prowess ko nung time na yun. Kasi hindi naman talaga ako artista. I mean, wala akong blood ng pag-artista. So, yun, nung time na yun, medyo masarap naman at warm yung pagtanggap sa akin nila Kuya Bitoy. Kasi ang tinatanong ko is paano niya nahulma yung character ko eh. Ang character mo ron ay parang, ano ka? Matalino ko. Housemaid ka. Housemaid na matalino. Sobrang talino. Mas matalino pa sa amo. Kasi, naive ako doon na medyo aanga-anga ako. So, yung ang tawag dito, yung utos, hindi natutuloy, hindi tama, ganyan. Pero, at the back of my mind, sila yung mali. Mali yung utos nila. Hindi ako. So, nagtatalo kayo lagi? May moment na gano'n. So, for 16 years, gano'n ang sakit. 16 years. Grabe, Pero tagal alam na. mo, yung turn of, yung pag pinanood mo yung first episode ko, kuya, ang kwento ni Maria is hindi naman talaga ako ganun. Taklesa, palasagot. Tapos,
hindi iniisip ko ano yung sasabihin. Basta lang ganito, ganyan. Ganun ako. Yung parang maganda pero ang magsalita. Yung ganon yung una. Eto na. Ano tawag doon? Halloween special. So, lahat kami naka-costume. Diba? Si Kuya Bitoy naka-vampira. Ako, dahil payat ako noong time na yun, naka-gypsy ako. So, sexy-sexy, ganyan. Si Kuya Bitoy naka-vampire costume. Bago mag-take, nagjo-joke siya. Ganon kasi si Kuya Bitoy. Very, laging umaandar yung utak. So, kahit anong maisip niya na joke, sasabihin niya, ganyan siya. Gusto niya masaya lahat. So, ginanon niya yung cape niya. Sabi niya, meron ka vampira. Meron ka vampira. Ganyan. So, yung mga kasama namin, nandun pa si Jolina Magdangal. Tawanan, ganyan. Ha, mga ganun. Tapos ako yung mukha ko, ha. So, hindi ko pa-gets. Oo. Tapos, okay, take na, ganyan. After 30 minutes, nung time na nag-take na, okay, cut. Next take. Ganyan. Alam mo yung literal na pag next take, tumawa lang ako mag-isa. Mag-isa lang ako tumatawa. Tapos yung tawa na naiiyak na naiihi, na parang, ngayon ko lang na-gets. Yung gano'n ako. Late. Meron ka vampira. Yung gano'n. Kasi nga naka-vampire siya, meron ka bang pera. Inisip mo ba muna? Inisip mo muna? Ganun ko katagal inisip. Buong shoot namin. Sa ending lang Oo, tumawa. tas yung mga mukha nila, Kuya Bitoy, tapos first time ko pa mamit si Jolina Magdangal, nakaganon sa akin, na parang, bakit siya tumatawa? Ano yun? Sabi nila Ate Mane, Kuya, meron ka vampira. Ayun pala. Gumaganon pa ako. Tapos, doon na na-develop yung character na parang, Late. oo eh. Late makagets. Ngayon, may ganun kasi talagang tao na in real life. Meron. So, I represent them. Katulad niyan, meron kaming Guinness. Singer, sikat. Ganyan. Kaboses ko, Renz Verano. Si Red. Si Oo. Remember Me. Guinness namin, ganyan. So, ang ginagawa namin every time, nagre-reading kami, Kuya, para babasahin namin yung script beforehand. So, ang nangyari, si Renz Verano, ayun na, ganda-ganyan. Tapos, tinry niya kumanta ng Remember Me, yung mga one line lang. Tapos, kinanta niya. So, ako, habang kasi idol ko yan eh. Nakikinig lang ako. Tapos after nung script reading na, pwede po ako magpa-picture, ganyan. Yes, pwede. Tapos after mag-picture, sabi ko sa kanya, alam niyo, kaboses niyo po yung idol ko si Renz Verano. Grabe ka. Alam mo yung mukha niya? Grabe. Tapos sabi ko, bakit po? Diyan si Renz yan. Hello po, joke lang. Yung mga ganon. Bawi kunyari na lang, di ba? Bawi na lang. May mga ganon akong moment na mali-mali talaga. So yung character mo, parang medyo close to reality. Parang gano'n. Minsan, may moments na gano'n. Ganon. And because of that, yun din naging asset mo. Kaya hanggang ngayon, nandiyan ka pa rin for how many years na? 16. Oh my gosh, 16 years. Strong. Malapit na kay? Jaren Marcia. Which is? 17 years. Yes. Oh my gosh, 1 year na lang. Matatapatan nyo ng Jaren Marcia. Wow. And unlikely naman na mawala siya sa ere because it's so sikat, di ba? Yes. We're praying. Wow. Tsaka hindi rin din, Kuya, tatagal kung wala yung mga sumusuporta din. Oo. Kuya, sa generation ngayon, iba na eh. Games na lang, YT na, YouTube na lang din yung nakikita lagi, ganyan. Pero for them to appreciate, alam mo yun, Pepito Manaloto, isa sa namin yun kasi paglaki nila kasama kami. Tama. Pagka narinig mo yung kanta ng Pepito, nostalgic siya pakinggan. And I think, pwede nyo nang i-consider na gumawa kayo ng Pepito Manaloto the movie. Kasi ang Home Alone, nakita mo naman, di ba? Para may hunger ang Yes. tao na balikan ng nakaraan. Totoo. So, naging hit ang Home Alone the Realest kahit Correct. wala si Dolphy. Yup. Lalo na kung meron kang Bitoy. Oo naman. Pero So, Kuya, ang tanong na yan is para for you to ask him personally. Yan ang Bitoy. Abangan. Up next. I-goal Guess ko uli. natin. Hindi na-guess ko na yan dati. Zoom lang. Oo. Pero maganda personal naman. Iba yung ganito. Yes. Iba yung heart to Iba mo heart. naman. Kasama mo Oo. naman lagi. Sige. I-ano natin, message natin. Invite mo na, Jana, ang mga viewers natin. Kung sakaling magagawin sila ng Angeles, Pampanga, paano sila pupunta rito?
Hello guys! At iniimbitahan ko po kayo lahat na itry, i-experience po ang Casa Tres. Dito lang po kami located sa Angeles City, Pampanga. Malapit lang po kami sa may Mansfield Residences and a gas station dito. And you can also use Waze para mahanap po kami. Or call us at 0967-451-5981 or message us sa page namin na Casa Tres Restaurant. And pagkakailangan nyo ako dito or naghahanap kayo ng katsikahan man lang, ipatawag nyo lang po ako kasi 1 minute away lang po ako at pupuntahan ko kayo at para makausap ko kayo at ma-meet ko kayo personally. And syempre, first hand, ma-experience ninyo yung na-experience din ni Kuya Julius Nako, masarap ho. food, Try nyo. drinks, and yun talaga, yung ambience Tama. and the feel of being here at Casa Tres. And sa lahat ng narinig nyo na kwento at usapin at heart-to-heart namin, maramdaman ninyo kung ano yung gusto kong ikwento sa inyo. So, again, thank you. Thank you, Jana. Thank you for sharing your wonderful, but sometimes, bittersweet, no? Sabihin na natin, your bittersweet story. Na maraming matututunan ang ating mga viewers. Correct. At syempre, ang Pipito Manaloto. Of course, invite. Sa mga patuloy na sumusuporta at patuloy kami sinusuportahan, isigaw niyo yung MMFF kay Kuya. Hindi, joke lang. Pwede Ayun. yun, pwede yun. Maraming salamat. During this 16 years, kasama namin kayo sa highs and lows namin during pandemic. Hindi nyo kami binitawan. At masasabi ko, going strong pa rin tayo. So again, every Saturday po yan, 6:45 or 7:10 p.m. Nag-iiba kasi depende sa show natin na available. So patuloy nyo pa rin po suportahan ang Pipito Manaloto. God bless. And sa GMA 7 pa din yan. And syempre sa FB and sa ULOL GMA din yan. Marami rin nga. Pwede rin yung live mapanood or replay rin. Sa YouTube din, no? Yes, sa YouTube din. Available din siya. Thank you, Jana Thank you, Kuya. Dominguez. Kuya Maraming G. salamat. And regards to your kids. Yes. Thank you so much. Thank you. God bless po. Record revenues from regulated gaming has boosted PAGCOR's social responsibility efforts, bridging gaps in the government's education, healthcare, disaster response, and national security programs. A solid proof that when gaming is properly regulated, it becomes a powerful engine for nation building. Each other's milestones. And that's why when the wedding came out, I was very, very happy because pag sa kaibigan mo, you know what? Whatever makes them happy is what will make me happy. In the same way that I felt with Angel too when she went with Neil. So with Bea, she knows how happy I am for her. She knows because lagi naman kaming in touch. So, pinaalam sa'yo bago nangyari yun? Parang nahimatay ako pa. Babu, parang blurred ka po. Garbled po. May problema po ba yung signal dito? Hindi, kasi we read somewhere na talagang surprise. Yeah. Even Bigla. close friends, even family, it was a surprise. For me, naintindihan namin in yun. my opinion, Mamu Papu, knowing Bea and Vincent, this has been, I'm sure, a very, very magical time for both of them because it's been a long time coming. Both of them are within age already, and when I saw it, I became, parang, alam mo yung feeling ko nung nakita ko yung photo kasi sinend niya sa akin. Nung nakita ko yung photo, para akong, kasi ito yung kaibigan kong napanood ko at nakita ko, naging witness ako close, as in pag nabo-broken heart sa bahay namin pumupunta. Grateful for this continued partnership with Coco Life, the biggest Filipino-owned stock life insurance company. And we are excited to join Coco Life in their mission of improving the lives of Filipinos through their comprehensive, accessible, affordable, and flexible suite of products. For great, with the launch of its new product line under the Alagang Coco Life campaign, Filipinos can enjoy reliable health and life protection designed to support them through every life stage. Explore Coco Life Agapay, Coco Life Kalinga, and Coco Life Aruga, and experience the Alagang Coco Life. Buongiorno, here na Venezia, Italia. We'd like to give a shout out to our friends there at Raja Travel Corporation. Yes. Yes, sila po ang Thank you, Raja nag-arrange. Travel. Correct.
So for all your travel needs, remember Raja Travel Corporation. Shout out to Ma'am Eileen, to Fritzy, Patrick, John, and Nelson. So lahat sa inyo dyan sa Raja Travel. Thank you so much. Thank you. Grazie mille. Ayan, para sa hassle-free travel, Papu? Yeah, Raja Travel Corporation sa Instagram, kontakin nyo lang, or sa Facebook. Yes, make your travel dreams come true because Raja Travel Corporation is always with you on your journey. Julius and Tintin para sa Pamilyang Pilipino would like to thank the following. Raja Travel Corporation, with you on your journey. David Salon, whoever you are, whatever you do, David Salon brings out the best in you. Coco Life, believing in the Filipino. Babyco Baby Wipes and Frida Feminine Napkins. Universal Robina Corporation. The Kabalen Group of Restaurants. Ideal Vision. Revlon for my makeup. Mono Quadratic made-to-order home and office furniture. DeLonghi Coffee Machines. Enagic from Japan, Kangen Water Machine. Email us for inquiries. Health Cube Medical Clinics. Uratex. Clean Echo. Autofan, the heart of every home. Cupid's Cologne, only 150 each. To order, message Cupid Tony on Instagram or email cupidscologne@gmail.com. Boteju, authentic Japanese traditional cuisine. Sama-sama, salo-salo sa Boteju. Promote your brand, products, and services in our show and digital platforms. For advertising inquiries, email n.bersola@gmail.com.